Magandang araw! Sa bidyong ito, ating pag-aaralan ang wastong gamit ng mga salitang dito at rito, daw at raw, din at rin, doon at roon. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, hindi dapat ituring na pagkakamali ang paggamit ng D at R kahit sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig o katinig. Ngunit, mainam na ring ating matutunan ang mga panuntunan upang madagdagan ang ating kaalaman. Simulan na natin! Kailan nga ba natin malalaman kung ang gagamitin natin ay din o rin, daw o raw, dito o rito, doon o roon? Ang raw, rito, rin, at roon ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o vowel na a, e, i, o, u, at malapatinig o semi-vowel na wa, o ya, o w at y. Halimbawa, pumunta ka rito. Ano ang sinusundang salita? Ka. At ito ay nagtatapos sa salitang a na isang patinig, kung kaya't rito ang ginamit sa pangungusap. Pangalawa, taga-Etiyage rin si Imelda. Ano ang sinusundang salita? Taga-Etiyage. Sa anong titik nagtatapos ang salitang taga-Etiyage? I, na isang patinig. Kung kaya't rin ang ginamit sa pangungusap. Pangatlo, nag-aaway raw ang mga bata. Ano ang sinusundang salita? Nag-aaway, at ito ay nagtatapos sa letrang Y na isang malapatinig. Kung kaya't raw ang ginamit sa pangungusap. Pang-apat, patungo roon ang mga kandidato. Ang sinusundang salita ay ang salitang patungo, at ito ay nagtatapos sa letrang O na isang patinig. Kung kaya't, roon ang ginamit sa pangungusap. Samantala, ang daw, din, doon, at dito naman ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig o consonant. Gayon din sa mga salitang nagtatapos sa ra, ri, raw, at ray. Halimbawa, sa ilog daw maliligo ang mga binata. Ang sinusundang salita ay ang salitang ilog na nagtatapos sa letrang G at ito ay isang katinig. Kung kaya't daw ang ginamit sa pangungusap. Yayaman din tayo balang araw. Ang sinusundang salita ay yayaman at ito ay nagtatapos sa letrang N na isang katinig. Kung kaya't, din ang ginamit sa pangungusap. Maaari mo nang ilagay ang iyong bag doon. Ang sinusundang salita ay ang salitang bag na nagtatapos sa letrang G na isang katinig. Kung kaya't, doon ang ginamit sa pangungusap. At tandaan natin na ang salitang doon ay ginagamit din sa simula ng mga pangungusap. Halimbawa, doon mo maaaring ilagay ang iyong bag. Matutulog dito ang mga bisita. Ang sinusundang salita ay matutulog na nagtatapos sa letrang G na isang katinig. Kung kaya't, dito ang ginamit sa pangungusap. Gaya ng salitang doon, ang salitang dito ay ginagamit din sa simula ng mga pangungusap. Halimbawa, dito matutulog ang mga bisita. Isa sa nakalilito sa panuntunan na ito ay ang paggamit ng salitang daw, din, dito at doon kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa ra, ri, raw, at ray. Halimbawa, maaari din. Ang sinusundang salita ay ang salitang maaari at ito ay nagtatapos sa letrang I. Oo nga't isa itong patinig, ngunit ito ay nagtatapos sa ri.
Kaya't isaalang-alang natin ang panuntunan na ra, ri, raw, at ray. Isa pang halimbawa, araw-araw daw. Ang sinusundang salita ay araw-araw. Oo nga't nagtatapos din ito sa malapatinig, ngunit isaalang-alang natin ang raw na panuntunan. Kung kaya't daw ang ginamit sa pangungusap. At isa pa, sira daw. Ang sinusundang salita ay salitang sira at ito ay nagtatapos sa ra. Kung kaya't daw ang ginamit sa pangungusap. Lagi nating tatandaan na ang raw, rito, rin, at roon ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o vowel na a, e, i, o, u, o malapatinig o semi-vowel na w at y. At ang daw, din, doon, at dito naman ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig o konsonant. Gayon din sa mga salitang nagtatapos sa ra, ri, raw, at ray. Naway natuto kayo sa aralin natin ngayon. Salamat sa pakikinig!